in a next generation, doon po liliit. Kahit magtanong po kayo o kung mayroon po kayong kakilala na nagbe-breed po ng broad-breasted, ayan, ang patunay po niyan, wala pong wild na pabo dito sa Pilipinas. Yung ihalas, kung sa baboy natin mayroong mga ihas na baboy ramo. Pag sa manok mayroon ring tawag ito wild chicken. So pero wala pong wild turkey dito sa atin. Yung native na term is kumbaga terminolohiya yan dito sa Visayas na Bisaya. Basta gagmay nga hayop, Bisaya og naong. Ayan, iwan ko lang kung ano po yung Tagalog ng Bisaya. Sige, Tagalog sa Bisaya no? Paki-comment down below na lang mga kapatid. Isang mapagpalang araw po mga kapatid ang aming hatid sa inyo mula po sa Ambaking Pabo Farm. For today's video mga kapatid, pag-uusapan na naman natin ang panibagong topic patungkol po sa usapang pabo. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go! For today's video mga kapatid, pag-uusapan po natin itong tawag ito, bibigyan ko po ng linaw. Itong comment ni kapatid na Dan Oliver Otayde, Florida. Ayan, sir, salamat po sa iyong suggestion. At ito po, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit. Ayon sa kanya, suggestion lang sir, mas pinababa mo ang quality expectation ng native turkey. Yes, malaki ang meat production ng BB compare sa native. So, yung dalawang comparison po itong ibinigay niya, BB at saka native. Broad-breasted at saka native. But kung sa patibayan, sa range, walang sinabi ang BB sir, at mas pasok sa budget ang native. Kadalasan, ang buyer ng BB ay purpose for breeding, meat enhancement, pero kung sa occasionally ay mas mabilis ang marketing ng native. Yun lang po, happy farming. Ayan, salamat po kapatid na Dan Oliver. Hindi naman masama yung iyong suggestion. Kaya lang, ito yung masasabi ko sa iyo. Ang hinambing mo kasi, doon ka nag-comment nito sa video ko po, kung saan sinabi ko po, bakit iniwan ko yung native na pabo. Ayan. So, itong sa iyo, dalawa kasi itong kinumpare mo, BB at saka native. So, hindi lang po yun ang ating tawag dito, tatalakayin ngayon, dahil iniwan ko po yung native dahil sa kadahilan ng nag-upgrade po ako. So, mayroon po tayong upgraded. Wala na akong native. Sa ngayon, ang pinakamababa is upgraded, hybrid at saka broad-breasted. May tatlo po. Pang-apat sana yung native. Hindi naman po ako yung nagpatawag dito, nagpababa ng quality expectation ng native. Dahil talagang mababa lang po talaga yung native. Yung native hindi siya pwedeng maging hybrid. Hindi siya pwedeng maging upgraded. Native lang talaga siya. Pero yung broad-breasted kapatid, pwede tayong makaproduce ng hybrid at upgraded. Ayan na. And then, kung ating ikukumpara talaga, mababa talaga. Kahit hindi ako ang magsabi. Kung ating yung ihambing yung apat, broad-breasted, hybrid, upgraded, native talaga yung pinakamababa. Hindi ako ang may sabi niya na, hindi ako yung naging dahilan kung bakit parang bumaba. Sa pagpapabo kasi, ayun nga, hindi lang naman sa pabo, sa maging iba-ibang hayop mga kapatid. Lahat mas madalas o mas marami po yung tawag dito nangangarap na mag-upgrade yung kanilang mga alagang hayop. Maging sa pabo mismo mga kapatid, magtanong ka po ng mga breeder, madalas niyan is nangangarap po yan na makapag-acquire po sila ng broad-breasted dahil sa kadahilan ng alam nila na yung broad-breasted pwede tayong palabas ng hybrid at upgraded. Ayan. So ano pa itong sinasabi niya? Tapos sa range daw, mas tawag ito, mas
malakas yung immune system kung ikumpara natin yung native at saka broad-breasted. Yes, tama po yun. Pero pagdating naman po sa upgraded, kapatid, pagdating po sa durability, magkatulad lamang po sila. Kung mas mataas siguro ng kunti lang yung native. Ayan, pero mamaya mas ipapaliwanag ko pa sa iyo para mas maigihan, mas maintindihan pa natin yung tinatawag natin na native. So, tapos kadalasan ang buyer ng BBI purpose is breeding meat enhancement. So, yan talaga. Ayan. So, lalo na kung kagaya ko po na nagsusupply na po kayo ng mga panglitson, yan po talaga yung number one. Tapos, kung makapagbinta man tayo ng sisiyo ng broad-breasted, ayan, kumbaga, additional na lamang po yun. Pero para sa akin, ang pinaka-purpose talaga is yun pong yung native dati is ma-upgrade natin na hindi po sila sobrang liit. Ayan. Tapos sabi nyo po, yung native is mas pasok sa budget. Tapos sabi niya, pero kung sa occasionally ay mas mabilis ang marketing ng native. Ayan, kukoreksyonan po kita sa punto na yan. Kung sinasabi mo na mas madali ang market ng native kumpara sa hybrid, broad-breasted at saka tawag dito native, upgraded, para sa iyo mas madali yung market, mas madaling i-market yung native kumpara natin sa broad-breasted, hybrid at saka upgraded. Mali po yan. Naman. Siguro kung ang yung pagbabasihan is sisiw, kung sisiw, may kaunti kang tama dyan kasi mas mura talaga yung sisiw ng native. Kasi sa 1 month na native nasa 300 to 400 po yan. Yung upgraded dito nga sa akin nasa 500 1 month. Tapos hybrid nasa 1.5 1 month. Tapos yung mga broad-breasted na sisiw naman is mahal talaga, nasa 3 to 4,000 yung isang pirasong sisiw na 1 month. Sa ganon. Pero pag usapang karne na po, yung pangkatay, magkatulad lang po, kapatid. Ipagpalagay natin itong yung aking mga tawag dito, hybrid, broad-breasted, upgraded. Kapag naglilitson po ako, same presyo lang din yung mga native ko dati. Pwede ko pong ilitson yung aking broad-breasted, aking hybrid. Kasi hindi naman yung sasanay doon sa aking pagbibintehan. Saan ako nakalamang? Doon ako nakalamang kung saan mabigat yung lilitsunin ko, mas mahal. Ayan. Ganun yun yung scenario eh. Pero doon nga, mas mahirap pong ibinta yung native dito sa akin sa ngayon sa sitwasyon ko po. Ayun nga, kung napanood nyo dati yung yung video ko, mga 2 video na po nakaraan, sinabi ko po doon, mayroon akong kaibigan na nag-stop po siyang mag-alaga ng pabo. Ang nangyari, inilagay niya dito sa aking pabuhan para madali para maibinta raw. Pero ang nangyari, mga kapatid, hindi po na ibinta. Ang nangyari is ako na lang yung nagkonsumo ng pabo na yun. Hanggang sa ngayon nga hindi pa ako nakapagbayad sa kanya. Sinabihan ko lang siya na mamaya na pag makaluwag-luwag ng konti. Kasi yung mga customer ko po na napag-servisyuhan ko na po ng upgraded, talagang umayaw po sila pagdating po sa native. Mas binaba ko na nga yung presyo ng native, mga kapatid, kumpara sa aking mga upgraded. Live po yun, na panglitson. Talagang umayaw po sila. Siguro yung sinasabi niyo na mas madaling i-market, doon siguro sa walang tawag dito, wala pang karanasan sa pagpapabo. Pero sa ngayon, kung doon po kayo sa tawag dito, sa grupo na po ng mga nag-aalaga ng pabo, sa akin mismo, sabi ko na malabo na po yung ibang mga kapatid nabibili ng native. Mas tawag ito, mas gusto nilang mag-upgrade
Ayan. Ilang nagpapabo na lang sa ngayon yung nakikita ko na yung kanilang inaalagaan ay native. Mostly talaga is nag-a-upgrade po sila mga kapatid. So, ayan po. Yun po yung aking gustong ipaliwanag. Tapos, may isa pang nag-comment doon sa baba. Maganda pa din ang native kasi mas gusto ng tao yung di masyadong mahal, yung kaya lang sa budget. Ayun, gusto yan ng mga, ayun nga, yung mga nagsisimula na mag-alaga ng pabo na tawag ito, mga barat. Ayan, mga barat. Mas gusto nila kasi wala silang karanasan. Pero yung mga tao po na posible pong nakapanood ng aking mga video na sinasabi ko na talagang napakalaki po ng diferensya talaga mga kapatid. Sa pangangatawan, ayun. Tapos sa bigat, ayun, diferensya po sila. Sa kain, disim lang. Sa oras na gagugulin, disim lang. Pero sa bigat at karne, talaga hindi ka lugi sa upgraded. Ayan. Kung ihambing mo lang yung broad-breasted at saka native kapatid, hindi po ganon. Kumbaga, ayun nga, ikaw na mismo yung nagsabi is yung mga nag-a-acquire ng broad-breasted is para po sa pag-increase o pag-upgrade po sa mga pangangatawan ng mga native. So, isa pa. Ito po. Dito po tayo magkaliwanagan na. Ayan. Para po sa kaalaman ng lahat mga kapatid, yung tawag na native pagdating po sa pabo is madalas dito yan sa mga Bisaya na tao gumagamit. Pagpalagay natin dito, hindi kasi yan native dito tawag sa amin eh. Mostly tawag yan is Bisaya. Ayan. In general term dito sa Bisaya, sa mga Bisaya, pag sinabi pong Bisaya, Bisaya man na imong kanding, Bisaya man na imong baboy, Bisaya man na imong manok, Bisaya man na imong pabo, general term po yan sa maliliit na klase ng hayop. Ayan. So, bakit naging Bisaya yung pabo? Is sa katotohanan wala pong pabo noon, wala pong pabo dito sa Pilipinas. Galing din yung mga tinatawag na native na pabo ngayon mga kapatid is galing rin yan sa ibang bansa. Pero bakit maliliit yung tinatawag na native ngayon? Sa kadahilanan po mga kapatid na ang mga hayop o mga pabo, pagpabalik-balik po yung kanilang mga dugo, yung anak, binangga sa anak, apo, binangga sa apo, kumbaga pabalik-balik lang yung kanilang dugo, in a next generation, doon po liliit. Kaya yung mga maliliit na pabo na yun, pabalik-balik kasi yun eh. Pagpalagay natin, nagsimula yun doon sa Luzon, Visayas, papunta Mindanao, ayun pabalik-balik na yun, kaya lumiit. So tapos may mga bago namang mga dugo mula sa ibang bansa na tinatawag ng mga broad-breasted, red bourbon, ayan, black bronze. Ayan po yung isang dahilan kung bakit hindi natin matatawag na talagang binaba ko po yung native mga kapatid, dahil yung native nga is talagang nasa mababa na klase po talaga siya o antas ng pabo sa ngayon. Hindi po ako yung nagpapababa doon. Sinasabi ko lang po sa inyo dahil ayun nga, ang isa pang pruwiba na totoo po yun na habang tumatagal yung balik-balik na dugo ng pabo is lalo po silang lumiliit mga kapatid. Sa ngayon po, nangyayari na po yan sa mga broad-breasted na pabo. Ayan, marami na po akong nakausap na mga breeder ng broad-breasted. Nung mga unang palabas nila na mga linyada ng broad-breasted mga kapatid is sobrang lalaki pa po. Ngunit kalauna na po, mga ilang cycle na po ng pagproduce nila ng broad-breasted. Ayan, unti-unti na pong lumiit. Kahit magtanong po kayo o kung mayroon po kayong kakilala na nagbe-breed po ng broad-breasted, ako personally nakapagtanong na po ako kasi mayroon naman po akong nakakausap na mga nagbre-breed po ng broad-breasted. Yan po yung kanilang masasabi.
So, ganun pa man, kahit ganun pa po, at least, sa ngayon, sa panahon natin ngayon, year 2026, mayroon na po tayong mga broad-breasted na makukuha kahit saan. Ayun, pag naibangga natin doon sa mga matagal ng pabo dito sa Pilipinas, tandaan nyo lamang po na yung tinatawag na native mga kapatid, galing pa rin yan sa ibang bansa. Kaya lang, kalaunan sa pabalik-balik nila na pag-breed, hindi kumuha ng ibang line, ayun, unti-unti po silang lumiliit. Ayan, ang patunay po niyan, wala pong wild na pabo dito sa Pilipinas. Yung ihalas, kung sa baboy natin mayroong mga ihas na baboy ramo. Pag sa manok mayroon ring tawag ito wild chicken. So pero wala pong wild turkey dito sa atin. Yan po yung patunay na yung mga pabo na tinatawag na native is galing rin yan sa ibang bansa. So kapatid, salamat po sa iyong suggestion. Pero ayan po talaga, hindi po ako ang nagpababa ng expectation sa native. Reality po yan na mas nabababa talaga yung kanilang estado pagdating po sa pabo sa ngayon. Ang pinakamataas is yun pong broad-breasted, mga pure line, broad-breasted, red bourbon, ayun. Tapos hybrid, upgraded, ayun, panghuli talaga yung native mga kapatid. Pasensya na lamang po kung sa tingin ninyo is parang ayun, parang initsapwera ko po yung native. Pero hindi po sa ganun talaga mga kapatid. In-upgrade ko lamang po kasi yung mga hybrid at saka upgraded may dala-dala po rin yung dugo ng mga native. Ayan. Pero tandaan nyo lamang po, yung native na term is kumbaga terminolohiya yan dito sa Visayas na Bisaya. Basta gagmay nga hayop, Bisaya og naong. Ayan, iwan ko lang kung ano po yung Tagalog ng Bisaya. Sige, Tagalog sa Bisaya, no? Paki-comment down below na lang mga kapatid. So, ayan po mga kapatid, ayun nga, ina-advise ko, kung sakali man gusto nyo pong mag-alaga ng pabo, tapos magtingin-tingin po kayo sa inyong paligid, yung mga kapitbahay, baka mayroon na po silang mga upgraded o hybrid mga kapatid. Ayan, tapos native ang sa inyo. Isa lang yung masasabi ko. Yung sinasabi na kapatid na mahirap, mas madaling i-market yung native, para sa akin, hindi po ako naniniwala doon. Ayan. Sa kadahilan ng yung broad-breasted, hybrid at upgraded, pag ikakarni natin yan o ililitso natin yan, same price pa rin yan. Ipagpalagay natin 400 ang kilo ng pabo na pangkatay. Ayan, yung upgraded, hybrid, pwede po yung ganong kilo pa rin. Kaya lang malaki pa rin yung binta kasi mabigat sila eh. Kung sa lalaki 10 kilos, kung tag 400 ang kilo, so may 4,000 ka. Native 5 kilos, 6 kilos yung timbang, tapos isang taon na. So ayun nga, doon po sa kadahilan ng gusto rin natin kumita at hindi po tayo malugi, okay lang siguro kung lingaw-lingaw lang ang imong pagpamuhi. Ayan, kumbaga enjoy lang yung pag-aalaga mo ng pabo, pwede siguro yon. Pero kung sakaling tawag dito, gusto mo ring mapagkitaan yung pag-aalaga mo ng pabo, ganun talaga, mas maganda talagang mag-upgrade. So sana po mga kapatid, nakakuha po kayo ng kaunting informasyon sa topic natin ngayon. Napahaba na naman ng konti. Ayan, ito po si Tik-Tik, upgraded. Ay, Tik-Tik! Hanggang dito na lang mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig.